Ang Japan government magbibigay na naman po ng ayuda. Magkano yung ayuda na ibibigay sa amin? Iba-iba lang po talaga ng sitwasyon. Yun lang yung sa opinion ko po, wag po kayo magagalit sa akin. Taas pa rin compare sa ibang bansa. Ingat. Ay, kahit pa paano. Morning. Ingat ha. Bye-bye. Pasok na sila yan sa kasi Yuna Chang. Monday na naman. Ingat. Love you. And so Monday na naman nga po at araw ng trabaho at mga pasok ng mga bata. Ako naman mid-shift ako ngayon. Ibig sabihin may time ako sa umaga para maglinis muna rin sa bahay namin. Isin ko na to kasi mamaya pupunta ako ng post office. Papadala ko to papuntang California para kay Teacher Ibon. English online teacher ni Yuna Chang. Ayan. Ayan. Si Teacher Ibon po kasi ayaw niya magpabayad sa pagtuturo kay Yuna Chang ng English. Kaya naisip namin ni Aya na bigyan na lang si Teacher Ibon ng something na bilang pasasalamat namin sa kanya. Kaya ito yung naisip namin na pwede namin ibigay sa kanya. Meron din letter si Yuna Chang dito, nandito sa loob nito, na gusto niyang ibigay kay Teacher Ibon. Ayan, bilang pasasalamat daw niya. Ayan, kaya maraming salamat ulit, Teacher Ibon. Ayan, meron nga rin pala ako ipapakita sa inyo. Ayan, kanina dumating to sa pintuan. So alam niyo na kung kanino galing to. Galing uli po kay Oyasang or do sa landlady po namin. Yung landlady po kasi namin, lagi nagbibigay yan sa amin ng mga prutas, gulay, ayan. Lalo na kapag summer season. Dahil nga summer season na nga dito sa Japan, ayan. Marami na naman silang tanim. Ayan, sobrang daming patatas. Ginamit ko na yung 3 piraso nito. Ayan, marami pa rin, oh. Ano kaya pwedeng gawin dito, no? Bago masira. Sobrang swerte namin talaga sa landlady pagdating sa mga ganito. Biruin nyo, sobrang mahal na ng bilihin dito sa Japan. Tapos bibigyan ka ng mga ganito. Kaya sobrang malaking tulong to para sa amin. Ang mga dating binigay niya, yung mga kaki, talong, carrots, ano pa ba? May mga spinach pa. Sobrang daming spinach nun. So yun, ang ginagawa ko, iniisipan ko na lang ng luto para magamit. Sayang naman, di ba? Tapos minsan kapag sobra-sobra na talaga, pinamimigay ko sa mga kakilala para ma-share natin yung blessings kaysa naman masira din, di ba? Yun. Ano ba pwedeng magawa natin dito sa patatas? Ayan, suggestion naman po. Ayan, eto, sinama ko sa corn beef. Ayan, yung ulam namin kagabi. Corn beef na may patatas. So, ayan, nagawan agad natin yung 3 piraso. May babalita na rin ako pala sa inyo kasi alam nyo ba dito sa Japan ngayon, ang Japan government magbibigay na naman po ng ayuda. Sa nabalitaan ko, parang na-approve na siya, kaya lang hindi pa alam kung kailan ibibigay yung ayuda na yon. Magkano yung ayuda na ibibigay sa amin? Sa napanood ko,
And sa mga nabasa ko, sa adult, 20,000 yen bawat isa. So dahil dalawa kami ni Aya, tag 20,000 yen kami. Tapos sa mga bata naman po, below 18 pababa, bibigyan din ng 20,000 yen bawat isang bata. So si Yuna-chan saka si Kuya AG, bibigyan sila ng tag 20,000 yen. So total in all sa aming apat, nasa 80,000 yen. Tapos ang mga low income naman, bibigyan ng mas mataas na ayuda. Ayan. Isa sa mga kinakagalit ito ng ibang Pilipino rito na parang unfair daw. Kasi kapag low income ka nga naman, wala kang binabayaran na tax or mababa lang yung binabayaran mong tax. Tapos sila pa yung binibigyan ng ayuda. So syempre, iba-iba naman ang sitwasyon kasi merong mga low income na talagang hirap makahanap ng trabaho. Meron kasing ibang low income nagpa-part-time lang kasi syempre may mga anak sila. Meron din mga low income na tamad magtrabaho. So iba-iba po ng sitwasyon kaya sa opinion ko, okay lang bigyan sila ng mas malaki at sa ibang banda naman hindi rin okay. Kasi yung iba nga hindi nagtatrabaho talaga kaya low income. Iba-iba lang po talaga ng sitwasyon. Yun lang yung sa opinion ko po, wag po kayo magagalit sa akin. So ang magkano ang bibigay sa low income? Kung sa amin na 20,000 yen po isang tao, sa mga low income naman po, 40,000 yen isang tao. So dumoble po yung ibibigay sa kanila. Ayan, isa din sa opinion ko, sa tingin ko, okay na din to na kahit na sa tingin natin maliit yung ibibigay sa atin, magpasalamat na rin tayo na merong ibibigay ang government sa atin. Biruin nyo sa Pilipinas, bihira or wala talagang ibinibigay na ayuda sa mga kababayan natin. So, magpasalamat pa rin tayo na meron tayong ayuda na matatanggap from Japan government, no? So, yun yung ayuda na matatanggap namin siguro by June or July. Depende po sa decision nila kung kailan nila ibibigay yun. Yan. Mamaya ko na ito papadala after lunch kasi uwi si Aya ng tanghalian. And sasabayan ko muna din kumain ng tanghalian. Ito nga yung ulamin namin ni Aya. I-steam ko lang to. And yan daw ang gusto niyang kainin ngayong tanghalian. Alam niyo po ba yung pakiramdam or feeling na parang laging merong nakatingin or sumusubaybay sa'yo habang nagbabrowse ka? Yes, tama kayo. Hindi kayo paranoid, totoo po yan. Sa panahon kasi ngayon, halos lahat ng mga ginagawa natin, shopping, banking, streaming, lahat nasa internet na ngayon. Akala mo libre kapag nag-YouTube ka sa mga cafe, hindi mo alam merong nanonood sa'yo at hindi viewer yun. Pero good news, alam nyo ba meron na tayong protection dyan? I highly recommend Surfshark VPN. Ayan, nag-sponsor ng video natin ngayon. Ito kasi yung gamit ko ngayon para ma-secure at maging private ang mga online activity ko. With just one tap, encrypted na lahat ng mga connection mo. Plus, pwede mo rin ma-access yung mga content, shows, videos na hindi mo napapanood kapag nasa Pilipinas ka, like Netflix, anime, at marami pang iba. Pinakamaganda rito, isang Surfshark account lang, unlimited devices na ang pwede mong magamit. Kaya naman sulit na sulit para sa buong pamilya. Kung ready ka na at excited ka na gamitin yung Surfshark VPN ngayon, ayan, gamitin mo lang yung link na ilalagay natin sa description box pati na rin sa comment section. And kapag ginamit mo yung ating code, ayan, magkakaroon ka pa ng 4 months subscription. Eh ano pang inaantay mo? Subukan mo na. Itadakimasu. Nanay Dor special chili garlic. Bagay na bagay sa ulam, kahit anong ulam pa yan. Sakto, mahilig ka na rin sa spicy, no? Yes. Spice chili garlic. Gusto niyo ng ganitong chili garlic, ayan, visit nyo lang yung Facebook page ni Nanay Dors. Sarap. Bukod sa suka, ayan, may binibenta rin silang chili garlic. Sarap. Para ka nasa Pilipinas lang din ito. Ganito kain natin ng siomay, di ba? With rice. Masarap. Sarap ng ano? Kahit may singaw. Kain na yan. Sarap. Kain na.
Ayan, papunta na po ako sa post office ngayon. Grabe, sobrang init po ngayon. 34 degree ang init ngayon. June pa lang po yan ah. Paano pa pag umabot ng August? August ang pinaka mainit na month dito sa Japan. Possible dumabot na ng 40. Yung nakikita niyo pong maliit na bundok na yan, ayan, katabi po yan ng school nila Yunachang. Nung minsan may nakasalubong akong usa dyan. Kaya hindi imposible talaga na pagtambayan din siya ng mga unggoy. Ayan, dito na ako sa post office. Mukhang mapapalaban na naman ako sa Nihongo nito. Lagot. Sana magkaintindihan kami. Ito, okurimasu kara. Okurimasu. どこに California. カリフォルニア。カリフォルニア、アメリカ。アメリカ。あれ前回もパソコンとかスマホでやりました。中身。初めてからまでわかんない。どうやって教えてもらったんですか？ですけど、今の段階の重さで言うと、何キロですか？今これが3キロちょっと超えちゃってるんですよ。プライスのリストはもらっていいんですか？これのプライス。あ、これ？あ、どうぞ。はい、どうぞ。これカリフォルニアのことだけですね。違うんですよ。これ、この。So, nandito na nga ako sa bahay and yun nga, hindi ko na nga ipapadala natin kay Teacher Ebon. Kasi nung tinanong ko kung ilang araw bago dumating ito sa Amerika, ang sabing ganun, nasa 1 week daw mahigit. Ayan, less than 2 weeks, mga ganun. Kaso, si Teacher Ebon, saka yung family niya, magbabakasyon sila ngayon, kaya walang taong magre-receive sa kanila. Kaya tinanong ko na lang si Teacher Ebon kung kailan sila babalik. Ayun, baka after 2 weeks, ganun. Saka ko na lang ipapadala itong ibibigay natin kay Teacher Ebon. Tapos ngayon pala dito sa Japan, yung pagpapadala pala ng mga ganito sa ibang bansa, medyo matrabaho na rin po pala. Kasi dati, lalagay mo lang sa box, lalagay mo yung pangalan, pwede mo nang isend sa kanila. Ngayon, online na pala. Pero sabi matagal na raw ito. Matagal na rin ako hindi nakakapagpadala ng mga ganito sa post office. So yan, binigyan ako ng papel na mag-register daw ako dito online. Yung mga ipapadala mo, kailangan mong i-register dito. Bibigyan ka ng email, PIN number, saka QR code. Yun yung ipapakita mo sa post office. Tapos humingi na rin ako kanina sa post office nito. Ito naman po yung price list ng babayaran mo. Depende po sa bigat. Per kilo po yung bayaran dito. Pwede magpadala sa Asia, pwede magpadala sa Europe, and pwede rin sa Amerika. Pag-aaralan ko na to para yung mga umu-order sa atin sa JP Noy Vlogs official store ng mga Japan products, mapadala na natin sila. So, ngayon pa lang umorder na kayo sa official store natin, JP Noy Vlogs official store, yung mga kababayan natin sa Amerika, sa Europe, kahit sa Asia. Medyo pricey lang po yung shipping fee. Didepende po natin dito sa post office price list po. Mayang konti matutulog na rin po ako kasi night shift ako ngayon. Kailangan ko ng konting tulog bago pumasok sa trabaho. Tapos si Aya naman saka si Yuna, pauwi na rin po yun. Ayan, susunduin siya ni Aya sa school. Tapos si Kuya AG naman, minsan umuwi yun 4, 5, or 6. Depende po kapag wala siyang bukatsu, maaga siya umuwi. Pero kapag may bukatsu siya or basketball training, mga 6 na nakakauwi, mga ganun. May nagtatanong nga pala sa atin about dun sa pagsundo-sundo sa mga bata sa school. Ito si Esperanza Gatok R8X. Bakit po hindi sinusundo ng mga magulang ang mga bata? Nung una, yan din ang napansin ko dito nung bago-bago pa lang ako dito sa Japan. Na naglalakad yung mga bata, papasok sa pauwi ng school. Pero hindi naman lahat Pero malaki yung
Pero mas malaki yung percentage. Pero mas malaki yung percentage ng bata na pumapasok ng school, papunta sa kapabalik ng sila lang, walang kasamang magulang. Pero meron din namang mga magulang na naghahatid po sa mga anak nila sa school. Depende po kasi sa sitwasyon. Meron po kasing 5 dahilan kung bakit hindi hinahatid sa school at hindi sinusundo ang karamihan sa mga bata dito. Siyempre, kapag sinabi niyong Japan, disiplinado, pati na rin organisado. Kaya masasabi mong safe sila kasi unang-una sumusunod sa mga patakaran yung mga bata sa pagtawid. Ayan, yung number 2 naman, yung tinatawag na Shudan Toko, group school commute. Ibig sabihin, magkakasama kasi yung mga magkakapit-bahay dito na naglalakad. Kahit na sabihin mo na grade 1 siya, grade 3 si Yuna, grade 5 yung isa. Kung magkakalapit sila ng bahay, sila yung magkakasama naglalakad talaga. Ayun, ganun talaga yung disiplinang binibigay sa kanila at organized talaga. Ayan, tapos yung number 3, yung school zone safety. Meron kasing designated school route ang mga bata rito. Kumbaga parang bago sila mag-start sa school, binibigyan ng mga magulang dito ng papel. Tapos nakalagay doon kung saan dapat dumaan ang bata. Yung pang-apat na dahilan kung bakit hindi na hinahatid ng mga magulang ang mga bata sa school kasi yung work culture po. So, minsan kasi ang mga magulang dito talagang full-time work. Yan. Tapos yung number 5 naman, kung bakit hindi natin ng mga magulang yung mga bata, malaking tiwala nila sa community talaga dito.